Sa mga nagsasabing malabo o wala na nga daw pong pag-asa na mapupunta si Lebron sa Golden State Warriors, ay nakumpirma po natin ngayon na hindi po yan totoo mga kaibigan. Pero bago yan unahin po natin itong tungkol sa rookie ng Warriors na si Axel Lendebor. Maliban sa pagtawag ng kanyang pangalan bilang Finals MVP sa Summer League, ay pinangalanan din siya ngayong bilang 2026 Summer League Most Valuable Player. Ibig sabihin talagang humanga ang lahat sa husay ni Axel, kasi sa mga hindi nakakaalam ang nasabing award na ibinigay ng liga sa Warriors forward ay pinagbotohan po ng 30 team inside the NBA. Patunay na yan na totoong may ebubuga talaga ang rookie ng Golden State, hindi ito bastang hype lang kasi nakita naman natin ang mga nilaro ni Axel sa Summer League. Yung iba sinasabing may pagkahawig yung galaw niya kay Jason Tatum na may pagka Jimmy Butler rin. Tinawag din siyang Dominican Lebron. Kayong mga kaibigan, ano ang masasabi nyo kay Axel Lendebor? Mag-comment lang po. Sa kabilang banda naman, pahiya ang inabot ng former number 1 overall pick na si AJ Divancia kay Shaquille O'Neal. Nasobrahan kasi sa yabang si AJ, sinabi ba naman na kumbaga kaya niyang e-poster dunk si Shaquille. Kung saan sa latest interview ng NBA Legend Center ay sinabi niyang hindi niya kilala si AJ Divancia, number 1 overall pick siya pero wala pa siyang pangalan sa liga, yan po ang pinapkanto ni Shaquille O'Neal dito. Dagdag pa niya ay dapat na tumawag na nga daw si AJ sa kanyang doktor kung magkaharap sila. Ito yung halimbawa sa mga iilang rookie na inuuna agad ang yabang, humble lang dapat, sa pagiging humble makikita ang tunay na galing, hindi yan makikita sa mga salita kahit wala pang napatunayan. Magaling naman talaga si AJ Divancia pero yung level ng galing niya ay mababang level pa pagdating sa NBA, lalo na't rookie pa lang siya. Iba ang laro sa NBA kaya wag munang magyabang may mga top pick sa draft na bangko pagdating sa NBA. Kayong mga kaibigan, ano ang masasabi nyo kay AJ Divancia? Mag-comment lang. He better call his doctor because I'm gonna lay his little ass out. You could dunk on any player, past or present. Who would it be? Already dunked on them all. No, AJ said he could dunk on you. I'll dunk on him. Who? AJ Dibonza, Who is that? the number 1 overall pick. Pick of what? The NBA draft. What draft? This recent draft. Oh, he's an NBA player. He better call his doctor because I'm gonna lay his little ass out. Ngunit bago tayo magpatuloy ay subukan nyo pong maglaro sa NotGo, hindi ito isang sugal, hindi mo kailangang maglabas ng kahit isang sentimo na puhunan para kumita mga kaibigan. Magsipag lang sa paglalaro, gawin ang daily task na hinihingi ay kikita ka kahit nasa bahay lang. Ang maganda sa NotGo ay mabilis ang pag-withdraw, hindi kagaya sa ibang laro. E-click lang ang link na nakapin sa comment section. Maraming salamat po. Ngayon ay dito na tayo sa patuloy na mainit at malaking usapan tungkol kay LeBron James. Sa bagong report na nasagap natin ngayon ay hindi pa daw po magdedesisyon si LBJ ngayong araw, at wala ni isang tao ang nakakaalam kung kailan magdedesisyon ang tinaguriang The King. Namumuna pa rin ang Cavs, Heat, Philly at Golden State sa mga team na posibleng isa sa kanila ang pupuntahan ni LeBron. Hindi totoong wala ng pag-asa ang Golden State Warriors na makuha si LBJ, sa katunayan maraming tao sa loob ng liga ang naniniwala na GSW ang pipiliin ng hari. Miami, Philadelphia, and Cleveland. And then the Golden State Warriors, no one's ever eliminated them from contention in the conversations I had. So now LeBron's just using the information he has, talking to his family. And as Rich Paul mentioned, he's not just thinking about basketball. He's thinking about legacy. Maraming senyales ang lumabas na posibleng maglalaro sina LeBron at Anthony Davis sa Warriors next season. Sa tagal ng desisyon ni LBJ ay may paniniwala ang ilang NBA insider ngayon na naghihintay siya na makuha ng Warriors si AD, na sa mga hindi pa nakakaalam hanggang sa August 6 taong kasalukuyan malalaman natin kung bibigyan ba si Davis ng contract extension ng Wizards. May chismis na magpapatrade si AD papuntang Warriors para makasama sina LeBron at Stephen Curry. Kung saan makakabuo sila dito ng katakot na lineup sa susunod na season mga kaibigan. At parang lumalabas pa na nakipagsundo na ang agent ni LeBron sa isang team, pwedeng Warriors po ito. Kasi sinabihan niya yung lahat ng team sa liga na hindi pa handa next season o sa mga kupunan na hindi pa napupuno ang roster nila, ay dapat na gumalaw na nga daw ang mga ito at hindi na hintayin pa si LeBron. Ibig sabihin may isang kupunan na ang malinaw na napili at tapos ng kinausap nila. Kayo mga kaibigan, naniniwala rin ba kayo na sa Warriors maglalaro sina AD at LeBron next season? Nagaya din ng sinabi dito ni PJ Tucker. State, dog. You think you're going to Golden State? I gotta go to like State. that though. I like Brian to go to State is gonna be tough. Brian and Wardell together is crazy. Oh my God. I don't care if they win 40 games. I want
It don't matter. I'm telling you They right now. need some more though, bro. They got it. They still got They got Jimmy. it. And AD about to get out of Washington. They gonna get AD. Wow. We've been hearing that. We've been hearing it. AD and Bron to go to state. What's up? Rich Paul, if you can hear us.